Magandang araw Pilipinas, ako po si Yui ng What's News. Confidential funds para sa mga ahensyang pumoprotekta sa West Philippine Sea isinusulong ng Kongreso. Dahil sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, ay napagkasunduan ng Kongreso at Senado na ilipat ang confidential at intelligence funds sa mga ahensya ng gobyerno na duminipensa dito. Ang mga ahensya makakatanggap nito ay ang Philippine Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para pag-usapan tungkol sa balitang yan, kasama po natin si Kuya Yeri at Popoy. Yo! Kuya! Ayan na! So, yun. Kanina lang to. Dun sa isa nating topic balita. tungkol sa ano. Present si Sara dun sa House of Representatives kanina. And then sinabi nga ni Congresswoman Castro na di naman po siguro tatanggi ang Office of the Vice President kung yung ang mga confi funds na napag-usapan na ng House ay imbis na ibigay doon sa mga ahensyang humihingi nun ay ibibigay doon sa mga agencies na ang priority ay ang West Philippine Sea, pagprotekta sa West Philippine Sea. Meron doon nakakatawang meme na lumabas agad-agad, mga after 5 minutes, parang natunaw yung saya sa mukha niya. Yun ba confidential funds na inano kay OVP? Yung na-aprubahan na? Hindi pa nga na-aprubahan, yung sinasabi mo. Yung mga napag-usapan na malaki yung confidential funds, yun yung mababawasan paghati. Hindi babawasan. As in doon mapupunta. Sabihin, wala silang confi fund. Kung matutuloy man yan. Kasi lang yan eh. Sinusulong pa lang naman eh. Kasi nga, budget deliberation pa rin, hindi pa naman tapos. Ngayon, yun yung lumabas na parang para mawala na yung usapin, doon na lang daw dalhin. So, ano ba yung mga ahensya na yan na tinutukoy? So, isa dyan yung Bureau of Fisheries, Philippine Coast Guard, yes. National Intelligence Coordinating Agency, National Security at Bureau of Fisheries niya. At yun na, kasi halimbawa, madalas nagdalaban yung di ba? Yung sa barkong pang-digma sa China. Ay nakita naman natin anong klaseng bangka lang meron sa atin. Kakapranggot. Kung di lang malakas ang loob ng mga Pilipino. Isang mga insta na pabalita nga na inaano niya. Binomba tayo ng tubig. Di ba yung barko na yon, wala pang 1/4 size. Isa mas maliit pa sa 1/4 natin. Kaya nga, kumbaga, doon na lang daw dalhin para kumbaga, hindi na siya confidential. Ito linawin din natin. Hindi dahil sa magkakaroon ng confidential fund kaya siya tinututulan. Payag nga na magkaroon ka ng pondo na gagamitin mo kung saan man. Kahit sabihin natin sa paniniktik yan. But, at the same time, kailangan hindi siya confidential. Ibig sabihin, malayang pwedeng usisain kung ginamit mo ba yan dun sa sinasabi mong gagamitin mo. Di ba nga, ang daming yun nga, 11 days. Sabihin natin, sige, 19 days niya ginamit. Isang 125 million. May mapakita bang proof si Sara dun sa 19 days niya? Hindi kasi, di ba pag nasa government ka, pag meron kang ginastos, dapat may resibo. May yan, naka-document yan. Plus, meron ka accomplishment report. Pero bakit 11 days lang alam ng COA? Yan na. So Hindi bakit ang dapat na tanong. Paano? Ano yung mga binili? Ano yung mga pinondohan? Sabi nga natin, di ba? Natuklasan na unang araw pa lang yung pag-upo. Nag-activate siya agad ng mga satellite offices. Pangalawa, kung ilalagay mo yan sa confidential fund, ang mga pwede lang kasi ilagay sa confidential fund ay mayroong kinalaman sa intelligence gathering. Ngayon, anong intelligence gathering ginawa mo? Ilang safe houses ang pinagawa mo? Ilang van, sasakyan ang sabi natin, rental man yan o binili na may kinalaman sa anong equipment, sinong mga tao yung
Halimbawa kasi pwede yung pondo na yan, pag sa intelligence gathering ba, pagbibigay pabuya sa mga whistleblower, pagbibigay ng pabuya doon sa mga bibigay ng information, di ba? May mga nababalitaan ganyan. Bibigyan namin ng pabuya na ganito kalaki kung sino ang bibigay ng informasyon tungkol sa ganyan. Doon yun. Pero kapag confidential, di mo pwede siyang i-declare. Ngayon, di malalaman ng tao na ginamit mo ba doon sa sinabi mong gagamitin mo yun. May nakakuha ka talaga ng reward? Oo, may nakakuha ba ng reward? Sa PCSO nga, kahit nga doon sa simpleng... Parang halos araw-araw may nanalo sa PCSO, nakakaloka. Kaya nga eh. Tas isa lang. Di ba? Oo. Yun nga, kumbaga, maniniwala lang tayo kapag napatunayan nyo na na ginamit nyo sa tama. Ngayon, bakit ba inuusisa ng taong bayan? Kasi, let's face it, nawala ng tiwala yung tao sa inyo. Kahit yung mga kakampi nyo pa. Dahil yung mga trolls na nagtatanggol sa inyo, halos na nabibinaw kayo na 4 lang. Tapos mga vlogger pa na wala namang binablog, kundi puro sumasagot lang sa chat. Ang content nga nila, tawag dito, di pa sa kanila, parang copy-paste lang. So, kumbaga, ang meron pa nagsabi dun yung Confi Fund pambayad sa mga trolls. Oo, Pwede, di ba? Nila sa intelligence gathering. Yes. So, doon tayo sa patunayan nyo na nagamit nyo yung pondo. Kasi, nagbabayad ako ng tax, nagbabayad si Senyui ng tax, nagbabayad si Popoy ng tax, nagbabayad si Gama ng tax. Pag, yung sa VAT, kapag may binili, ang dami. At ako, nalala ko yung sinabi ni Pato na mag-anak ng marami para paghatian ng mga anak ng tax na babayaran. Kaya nga hindi mo na nag-aanak iba para makatipid. Ito, babanatan ka ng ganun. Ay, nako. Alam niyo yung mga ganyang senador, ang daming nagkakalat ngayon. Diyos ko po, ang kalat sa Senado ngayon. Langaw. Sarap walisin. Ang daming langaw eh. Hindi lang langaw. Ay, grabe. Nakakaya talaga. Di ba sila, sinabihan ko niya, wala ba silang, baka may nagsasabi sa kanila, magkarat ka para, maging maingay. Hindi. Yung pagkakalat kasi na, mas nakaka-apekto sa, niya, wala nang may gusto magtiwala sa mga tao na humihingi ng confidential fund. Bumaba ang approval ratings ni, ni Sara at ni BBM. Kasi nga, nahimasmasan yung maraming tao na mali pala yata yung pinili natin. Pati yung mga dating nakakadebate ko Uy, kumusta kamatis? Kumusta bilhin? Kumusta Kumusta bigas niyo? Hindi naman silang dami yan. Oo. Imbes na dati, sasagutin PI ka at mamatay ka na kasi dilawang ka. Ganyan. Ngayon, tahimik na lang. Wala nang script na may ka-copy-paste tapos ilalabas dun sa mga Facebook profile. Kasi sila mismo ramdam na. Nasa na yung benteng bigas. Kahit gusto mong bumili ng benteng bigas sa Kadiwa, wala kang ma-access na Kadiwa na lahat tayo makaka-access doon dahil 1% lang ang kayang bigyan nun ng tig-benteng bigas. And pamasahe mo pa lang papunta doon. Logi ka na. Kaya nga. So matauhan na. Wag yung yung tipong sagot kalye ang hanapin nyo. Kundi legitimate na paano mo iaahon ang Pilipinas sa kahirapan. Kailangan may legitimate na programa. Hindi yung magkaisa na lang tayo. Sumunod na lang. Sikat ako, may pelikula ako. Ako ay merong online show. Madali yung sumayaw. Pero Tapos di alam ni Rafi Tulfo yung yung kasambahay law. Tapos yung proponent ng katabi lang niya. Sabi niya daw kasi stupid law. Katabi lang niya si Jinggoy, yung proponent daw. grabe siya. Anong tingin ni Jinggoy sa kanya? Ni-school siya na hindi mo lang naiintindihan yung batas. Kasi mali din yung argument ni Rafi. Sabi niya, marami ng mga kasambahay na nagnakaw, nakulong. Ano ba gusto mo sa sa nagnakaw? Wala. Kasi daw sa kasambahay law, kapag merong kasambahay daw na nagnakaw, qualified theft. Yun yung kakaso. Pero kapag ang employer ay nagnakaw sa nag-withhold ng wala daw. Ano yun? Hindi, meron. Same. Theft din. Kasi meron ng
May kinuha. Meron ng mga batas na wala sa kasambahay law, pero meron ng prevailing na law na ano doon. Saka may dahil sa kasambahay na may mga ano pa yan, may mga SSS na kailangan ano siya. Hindi, kumbaga nabigyan sila ng ano ba talaga dapat mong sweldo yun, ano dapat yung trabaho mo, ano dapat yung yun yung naibigay ng law na yun. Pero mukhang kasi ginagawa niya rapid toll in action. Gigil pala siya bang pinapasweldohan yung mga kasambahay niya. Literal na lang na nagiging entertainment. Ha? Di nga nagbabayad yung mga kapatid niya sa sa Boracay. Di ba? So dapat kung talaga magaling tong si Rafi, kastiguhin niya muna yung mga kamag-anak niya, kapatid niya na gumagawa ng kabalbalan. Pero itong sa parang on processing pa rin to, hindi pa rin to final na mabibigyan na ng confidential funds. Hindi pa natin alam kung ano. Kasi nasa kalagitnaan pa lang tayo no deliberation. So sana yan, magtuloy-tuloy yan. So yun pang ating balita patungkol sa usapin sa confidential funds at para po sa iba pa nating balita, pumunta lang po kayo sa ating FPS Media NCA sa Facebook at sa YouTube. At sa mga gusto pong sa mga nanood po na sa atin, po kayo mahihiyang mag-comment po at ilabas sa inyong mga saloobin. Mukhang So yun, maraming salamat po hanggang sa muli. Bye-bye. Paalam. Yeah.